Magsitayo na po ang lahat. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Kabutihan niya ay hindi masusukat, kaya't magbunyi ang lahat. Pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapalan niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Ezekiel Moreno, Pari. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Ezekiel Moreno sa iyong sambayan upang pakanin ang iyong mga tupa sa kaniyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, dumating sa Opra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng ensina ni Joas, nakabilang sa lipi ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Joas ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Gideon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon? Tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno, ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon. Kung hindi ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Gideon, "Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming sambahayan, ang pinakamaliit sa lipi ni Manases.
at ako naman ang pinakamahina sa amin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, maililigtas mo ang Israel pagkat tutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Madyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako, Panginoon, ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan ninyo ako ng palatandaang kayo nga ang naguutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad nga si Gideon. Nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang lebadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihain niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong ensina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinalin na anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog. At biglang nawala ang anghel. Noon, naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginig na nagsasalita, Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar na tinatawag niyang, ang Panginoon ay kapayapaan, Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang lingkod niya'y magiging payapa. Kung ang mga sisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita din si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kaniyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli ang magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, tila baga nais ipahiwatig sa atin ni Jesus Nazareno na hindi natin kailangan ang sobra-sobrang luho at yaman ng mundong ito upang tayo'y maging maligaya sa buhay na ito. Uulitin ko po, ang sobra-sobrang luho at kayamanan ng mundong ito ay hindi magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Kaya sa Jesus Nazareno, patuloy ang paalala na mas mapalad ang mga taong nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung taong sa Diyos kumakapit at hindi sa kapangyarihan ng kayamanan. Yung taong ibinibigay ang lahat sa Diyos, hindi ibinibigay ang sarili upang magpayaman sa mundong ito. Hindi material na bagay, hindi pera, hindi alahas, hindi ari-arian tulad ng bahay at lupa, hindi rin ang ating iniingatang propesyon o negosyo, ang tunay na magbibigay kaligayahan at kaganapan ng buhay. Ang tunay nating kahulugan,
matatagpuan natin sa Diyos. Kaya nga, anumang yaman ng isang tao, kung wala siyang Diyos sa kaniyang buhay, hindi siya mapakali, hindi siya makontento, walang kapanatagan ang kaniyang buhay. Pagmasdan ninyo, ang isang mayaman, patuloy na nagpapayaman dahil hindi maging masaya. Pero ang isang tao, kahit salat sa yaman, kung ang kaniyang buhay inialay at ibinigay sa Diyos, nakakatulog siyang mahimbing pagdating ng gabi. Kaya nga sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, napakahirap mapabilang ng mayayaman sa pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Ang ibig sabihin po nito na hindi sa material na kayamanan nasusungat ang dangal o moralidad ng isang tao. Kaya nga, ang isang taong sinasamba ang mga luho at kayamanan sa mundo, napakahirap umakyat sa langit. Dahil ang kaniyang kayamanan ay ang kaniyang mundo. Nakalulungkot po sa ating lipunan sa kasalukuyan, marami sa atin nakatutok kung ano ang estado ng buhay. Kaya sa atin kalimitan, kapag mas mayaman ka, kapag mas makapangyarihan, kapag may titulo ka sa lipunan, mas tinitingala ka ng iba. At kung mahirap o pobre ka, parang hindi ka nabibigyang halaga. Mas pinakikinggan ang tinig ng mayayaman kaysa tinig ng mahihirap. Dahil ang mas nakakalungkot, minsan palakasan o pera ang nagpapatakbo sa ating kasalukuyang mga sistema. Kaya nga ang Diyos natin, siya ang takbuhan ng mga mahihirap at mga inaapi. Ang Diyos ang kanlungan ng mga naghihikahos at nahihirapan sa buhay. Yung walang-wala na, yung kapos na kapos, yung sadsad na sadsad niya sa buhay. Hindi naman sila lumalapit sa pinakamayaman. Ang nilalapitan nila at tinatakbuhan, walang iba kung hindi ang Diyos. Kung wala na silang pag-asa, hindi sila sa material na bagay kumakapit. Kumakapit sila sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga po, sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos mahirap tanggapin ng taong mayaman. Dahil kapag pinag-usapan ang kaharian ng Diyos, ito ay karanasan ng pagbibigayan, ng pagsasakripisyo, at ng pag-aalay ng sarili. Kaya sa tuwing tayo'y nakadarama ng pagmamahal, ng katarungan at pagbibigayan, pagdadamayan at pagtutulungan sa isa't isa, ito ay isang pagsulyap sa kaharian ng Diyos. Uulitin ko po, kapag tayo ay nakadarama dito sa lupa ng katarungan, kapatawaran, pagbibigayan at pagdadamayan, ito ay isang sulyap sa kaharian ng Diyos. Dahil sa langit, walang taong sakim at madamot. Sa langit, ito ay tahanan ng mga banal, mapagparaya, mapagbigay, at marunong
magmahal sa kapwa. Mga kapatid kay Kristo, tayo po ay hinahamon sa araw na ito upang tuklasin ang tunay na kayamanan. Ang tunay po nating kayamanan hindi matatagpuan sa mga material na bagay, sapagkat ang mga ito panandalian, nabubulok at hindi magtatagal. Ang Diyos ang tunay na kayamanan na maaari nating matanggap at maranasan. Siya ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Siya ang Diyos ng kabanalan. Siya ang bukal ng kagandahang loob. Ang Diyos ang pinagmumulan ng mabubuting bagay. Tanging siya lamang ang ating walang hanggang kayamanan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na papaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguraduhan. Sa bawat panalangin ang itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kaibigan natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo po ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa iyo.
galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapa din po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kay isa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakadalaga sa iyo, tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kay isa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol, mga martir, at kay isa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito na aming pakikipagkasundo sa iyo ay magpunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang mga obispo, si Jose, ang tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin mo ang sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisana sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makakarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Ezekiel Moreno ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, panyo at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin.